Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Sa Pinas, pangangalaga sa demokrasya o paggamit ng accountability bilang sandata. Every corner in the Philippines right now is talking about the impeachment case. And today with me, the first independent candidate in Philippine history, grabe, to win a Senate seat in 1995, a re-electionist since 2002, 7, 13, and running for re-election once again. Siya po ang principal author and co-author, among others, ng Clean Air Act, 1999, Clean Water Act, puro clean, di ba? National Security Policy, Disaster Risk Management Act of 2009, and many more. I think I don't need to introduce our distinguished guest for today, pero Sen, magandang umaga po, and thank you for joining us this morning. Magandang umaga, Pastor Gary. Ay, yes. Thank you for Naka-on po ba yan? Yan. thank you for this privilege, this blessing, and this honor. Alam mo, to share. last kita nakita, you still look the same. Anong sikreto? I look a little tired. But nice to have you. Thank you so much, Pastor I think Gary. I'll go direct to the point, Sen, Yes, sir. no? You have a lot of experiences when it comes to experiences, revolts, and other things that involves oppositions, right? Yes. And ngayon sa case po dito ni ating minamahal na VP Sara, do you believe that the impeachment trial of our Vice President should already start or dapat talaga after May election siya? At bakit po? That's rather technical, Pastor Gary, no? But I agree with the President who said early on na this might be a waste of time. It will cut into our productive time. Bakit po waste of time yung ginamit? Yun ang pagkaintindi ko, sabi mo. Not only resources, no? Resources. Aren't there more important issues and problems to attend to? And I want to relate this to the basic needs, no? As far as I'm concerned, from where I sit, from my own limited experience, no? Any issue now, Pastor Gary, we can relate to the real problems of the country, which are food, clothing, shelter, education. Marami pang bagay na dapat pagtuunan. And now, the new gold, the new oil, information, access to data. That's right. Hindi ito yung hindi ito yung forgive the word. Which was your background, no? DICT. Yes, hindi ito yung Marites, ha? Complete, accurate, and timely information so that at family level, no, and in the private and public sector, we can make rational, informed, no, intelligent, long-term decisions. Share with me, when you were watching the videos, all the telecast on this impeachment, what was running through your head? What were you feeling? Ang feeling ko, is this going to unite the country? This is gonna unite. I don't think so. Dahil, lalo na on the eve of the coming May elections, no? Right. Where we should be listening to platforms and programs from the candidates at local and national level. Do we really have time? And do we have the resources to spare to go through this process? Now, if you ask me, as long as sundin yung process, impeachment is a political process, no? Yes. Now, the question is, does the evidence warrant it? Will it help us serve the highest public and national interest in the middle of the domestic situation and the global situation? So yun ang perspective ko. Right. No, but I agree, kung may ebidensya. But are we going to go through again? The process. Not only the process, are we going to put
individuals and institutions through trial by publicity. And budget. Budget, hindi pa yung budget. Time. On the elections, when the electorate, the Filipino people, should be listening to platforms and programs. Because if you ask them, I'm just second-guessing them, no? Pagtingin sa mga kandidato, sa liderato, no, or public officials, ano ba talaga kayo sa buhay namin? Right, right. Di ba? That's my perspective. Thank you. Senator Escudero was saying a non-biased commitment, no, in the fair trial system. Do you believe na the Senate Impeachment Court will give a genuine, fair, politically unbiased? Let's start where it emanated from, di ba? Okay. The Congress, no? The All right. articles of impeachment that have been transmitted to That's the Senate. right. Now, that's above my salary grade. When you have 300 congressmen and 24 senators making a judgment call on whether it should proceed or not, I can only look from the outside. Now, siguro, Sen, educate me as if I'm a fifth grader. Yep. Impeachment has already been done. She has already been impeached. Yes. Oh. So, na-clear na sa amin mga mamamayan yun. Kasi akala namin, there's an impeachment going on. No, na-impeach na po, tama? Ngayon, awaiting nilang pala tayo ng Mag-convene yung impeachment court sa Senado. Sa Senado. Alright. Kung saan, no, you have 23. Wala na kasi si Senator Angara, no? Oo. Sekretary na siya, no? They will make a judgment call. By the way, that's why we call it a political process because not all senators are lawyers. Okay, So okay. you That will go makes sense. beyond the rules of evidence. Oo, no? oo. You look at it always from the perspective of public and national interest. Right, right. It's a political process. You listen to evidence, no? You make an individual and collective judgment call. So we were just awaiting for sa parusa ba? Sa conviction? Ay, hindi. Naghintay tayo dun sa proseso. Ayun Pag yung na- pinangako ni Senator Escuderong fair. Oo. Dahil hindi naman dito mga senador lang nag-uusap at saka yung Kongreso, no? Ang audience natin dito, yung Filipino people. As you said, no, Pastor Gary, we have to educate the Filipino people Yeah. of how this process, no, serves the highest public and national interest. Yes. Grabe. And idagdag ko lang, no? Nanghihinayang lang ako dahil this is such a blessed country, nation. Yeah, it is. From my limited experience, at policy level, policy level ito, we are claiming that all we need to do as a people is to wake up every morning and continue breathing. The policymakers are saying our economy is moving from 6 to 8%. Is it? I'll finish, no? The challenge for all of us, not only for government, is to make this trickle-down effect felt dun sa mga kabayan natin na kumakain pa rin sa basurahan. Laylayan. Ang tawag doon, inclusive growth. But I'll talk more about that later on if you... I like that. Yeah. I want to know more about the inclusive growth. Yeah, so- But I also want to know one question. Yes. Kasi as I was watching everything, di ba? On a viewpoint ng citizen lang, Oo. narinig ko yung, it would be strategic for her to resign. I mean, should VP Sara seriously consider resigning for the post so that she can run on the 2028 presidency? I have my thoughts about that also. Sige nga, share nga po. This is not about the May midterm, the coming May elections, no? This is about 2028. I was part of the unit team. Di ba? So sumama ako dahil sabi, di ba maraming nagtataka, how did Marcos and Onasan find themselves together in a slate? No? So, yung senatorial line. Everybody was shocked. Okay. Oo. So ang sagot sa akin, unity. Di ba? Unity. That's the issue. Di ba? Unity. So, can you imagine, the unity, sumama ko dahil unity, what are we witnessing now? Yung magkatandem sa unity team, yung principals natin, di ba? Aba, mukhang hindi na nagkakasundo. Tinanggal kasi si I, so naging antim. Yun nga, di ba? So, but to me, Pastor Gary, the most important thing here is our next generation of citizens and leaders, Yes. our children, That's right. and are watching this. Right. The national conversation has digressed a little on what should be platforms and programs. Handling DICT already gave you a clear landscape of what Philippines is all about. No, it How was- many years are we behind? Hindi, ito, not behind. I'd rather deal with this on a positive note. Okay. You're the texting capital, not only of the
Pacific With a area. bad signal, yes. Okay. So, let me run through Go. my almost 50 years. No? 17 years akong sundalo. Okay. 7 years na rebelde. 24. Yeah, okay. 21 years na senador. 45. 2.5 years na secretary. Okay. What did I learn? I looked at the map. Di ba? Just by looking at the map, hindi pa sa Hugis Rosario tayo, no? Just by looking at the map and realizing that our main asset is our geography. Wow. We control the traffic light. Lahat ng air and sea navigation, minsan land pa, dumadaan sa teritoryo natin. We can be the digital hub, the political hub, the economic hub, the security hub, and the spiritual hub, Yes. not only of the Pacific area, but of the world. Yung nahihirapan sa ibang bansa, sa atin dapat pumunta kung positive ang operating environment. Right. If we can tone down a little on the partisan politics, baka sa atin magpuntahan eh. Can you imagine the potential for growth? May nalimutan kayo, Sen. Yes, please. Isa dun sa mga proyekto mo, yung OFW Hub. Mamaya pag-usapan natin yan. That's a policy issue, no? Yeah, Ibig sabihin, yun ang asset natin, no? I think they need us, the big ones, no? The superpowers need us more than we need them. Nasagot niyo na ngayon yung political effect nitong impeachment na to gauging from your explanation. Pero on a soldier side naman po, how should the military respond to the possible chaotic disturbances sa mga iba't ibang lugar na nati-threat nitong political stability with the ongoing cases like this? We cannot give, Pastor Gary, what we do not have, we cannot share, di ba? So what do we look forward to? But if you ask me what my platform is, security. Food security, di ba? Economic security, security in the streets. For security. So we look for harmony in our families, cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth for the nation, and security in our shores. Then turn it around. You start with our front line, our most basic political, security, and economic unit, the family. In the past, there had been failure of impeachment moves. Do you see a slight chance of any failure of the impeachment this time? It doesn't matter to me. It feels, as long as we go through due process, Okay. subject whoever to the rule of law, patas lang yung laban. Huwag naman yung trial by publicity na wala ka pa sa korte, hinusgahan ka na, kinonvict ka na. May tinatawag na selective impeachment, right? That the Comelec officials involved, sa Hello Garci poll last time, remember that? They were never held criminally accountable. How does accountability fit in all these impeachment things? Our backlog is piling up. Justice delayed. Is justice denied? Denied. Oo. Diba? So yung backlog na yun, again, I go by, I'm not sucking up to the president. Yeah. I'm just saying, time, resources, what are we managing in any situation? Time and information. Now, if you apply those, science-based tayo, Science-based. data-driven. Formula. Diba? May formula tayo dyan. No? Oo. So, nakakatulong ba ito sa mas nakararami na hanggang ngayon, marami nagugutom, marami na walang bahay, walang trabaho. Yan ang gusto kong puntahan yan. But before we do that, Yes. I would like to invite our media partners here for possible questions regarding the impeachment. Okay lang po ba? Oh, okay. All right. So go ahead. Let's welcome the impeachment concerns before we move into other matters. Sir, good morning. I'm Nino from Hataw. I just want to ask, sabi nyo kasi parang hindi siya mag-unify ng country yung impeachment case. Are you seeing later on, pag nagtuloy-tuloy yung impeachment court to trial the Vice President, is magkakaroon ng another people power? Hindi. Yung people power kasi shortcut yan eh. Parang kunyan, pag-aalis galing sa iba't ibang sektor, no? Yung rally, okay lang sa akin, no? Open yan, no? Freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression. Pero once we decide again na maubusan tayo ng pasensya ng maaga at dalhin natin yung proseso sa kalsada, is it good or bad? Okay? Tuwing maubusan tayo ng pasensya, dalhin natin sa kalsada. So what happens to our institutions? And the damage to our institutions, to my mind now, is becoming unmanageable.
we are becoming very, very unpredictable and unstable. Becoming, hindi ko sinasabing politically, economically. So, sinong investor ang tataya sa atin in the long term? Kung unpredictable at unstable tayo. So, hindi ito masusolusyonan ng takbo na naman tayo sa kalsada or hindi ito masusolusyonan pag sinagot kagad natin sino ilalagay. Which is what's happening, di ba? No. Ano ang ayaw natin sa nangyayaring yon? Ano ang ipapalit natin? Yun ang question sa akin. No? So, hindi ko nakikita yung kwan. But ang worry ko dito, is nahahati yung bansa We are exposing our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and allies. Temporary friends and adversaries. So, ano gagawin natin? Maganda tayo. Di ba? By the way, Pastor Gary, West Philippine Sea, tinatanong Senator, Colonel, Foreign Secretary, does the Philippines have an army to confront any foreign aggressor? Sabi ko, no. The Philippines does not have an army because the Philippines is an army. Di ba? Hindi natin alam yung iniisip ng mga one country that's supposed to be interested in us has a 5,000-year history. Tayo, 120 years old lang. That's right. Yung Amerika, 250 years old. Idagdag mo pa yung UK, 1,000 years old without a written constitution. Wala pa sa kalahati. So, ang hirap natin alamin kung ano iniisip nila, ano sinasabi nila, at yun yung ginagawa nila. So, ano gagawin natin? Mag-ready tayo. But the minimum requirement for readiness is unity and sacrifice. Sir, another thing is, last time when you run under unity team, sabi nyo nahiwalay, nahati. Ngayon, hindi kayo napasama dun sa alyansa, which is the president also is the head of that alyansa ng senatorial slate. Ibig sabihin ba may pagsisisi kayo dun sa nasamahan nyo before, kaya hindi kayo sumama ngayon? Hindi, wala ako. Lahat naman ang ginawa ko sa buhay ko, no regrets, but always lessons learned. No, sinama ako dahil sa ang plataforma is unity. Ngayon, ano ang nangyari ngayon? So, hindi ako sinama. That's of no moment, no? Importante, unity. Kung itong administration straight is a derivative of the unity, what unity are we showing to our people, especially to our children? Yun ang concern ko. So, wala nang unity? Hindi ko alam. That's equal. But as far as I'm concerned, I'm not part of the admin slate. I was part of the unity team. What has happened since then? Yeah. Kailangan maipaliwanag natin to dun sa kabataan, sa botante, para they can make better choices. Thank you, sir. And you feel much better not being part of the unity team now, being on your own? Well, I feel relieved because now I have no Freedom. Freedom Yeah. to articulate my platforms and programs. No? Ano sabi ng Bible, And a house divided will not stand. Well, Yeah. Another question from the media. Good morning po. I'm Agatha Gregorio from Billionario News Channel. Yes. So, sir, I just wanted to ask about the technicalities of this impeachment nga po. If the Senate President did not take his oath yet as presiding officer, do you think the Senate already has jurisdiction over this, the tribunal? Does it still apply? Because Justice Ascuna said otherwise. And in comparison po to other impeachments, did this rule apply? Kailangan pa po muna mag-take ng oath before magkaroon ng jurisdiction? Agatha, hindi ako magmamarunong, magaling. No? Naging part ako ng several impeachment trials. No? But I'm just a soldier. Di ba? Hindi ko, I cannot second guess what former Associate Justice Ascuna saying, what the Senate President saying. But once na i-transmit na, I suppose, procedurally, the Senate has jurisdiction. All it has to do is convene. Mukhang that has not happened yet. Yes. For whatever reason. That's beyond me already. Bakit? Di ba? That's 23 people through the Senate President deciding. Deciding on certain procedural matters. Na-transmit na. So wala na sa kamayan ng Kongreso. Pero ang importante rito, Agate, nanonood yung taong bayan Yes. So, ang tanong siguro nila is, ano na? What's next? What happened? Yes. Di ba? Ano kayong lahat sa buhay ko? Di ba? O kayong impeachment, tuloy nyo, hindi. O, Kongreso, ay-transmit na ninyo yung articles of impeachment. Di ba? Meron pa yata mga pahabol Di ba? So ano na? Itong ginagawa ninyo,
Ano epekto nyo sa buhay namin? Ay sagutin natin yon. Pag hindi natin nasagot yun, medyo may kwan. The situation will become interesting. And then just a follow-up question po, because you mentioned nga po yung matter of trial by publicity. Yes. Paano po siya nagmamanifest po? Could you elaborate on that? And do you think the delays in the trial, kasi hindi nga po nagsimula pa, do they affect that? Kaya po nagkakaroon ng trial by publicity. Agata, I'm going to throw the ball back at you, di ba? Self-regulation. Media. Multimedia, di ba? Kuminsan kasi, kaya naging ugali na, di ba, ng mga principals, bago nila dalhin sa korte, pumupunta sa media. Di ba? Ipapublish ng media. Correct. National television, not to mention social media. So our people are making judgment calls prematurely. That's what I mean by trial by publicity. Pagdating mo sa korte, isipin mo, yung mga personalities involved, no? Their families, their friends are watching on TV. So pag uwi mo, pagpunta mo rin sa barkada mo, boss, magnanakaw ka pala. Napanood kita kanina eh. Di ba? That's what we want to avoid. To make sure that our institutions are intact. Pagdating mo sa korte, di ba? Ebidensya, rule of law. And most of all, you protect life, liberty, and property, di ba? Article 3, di ba? Meron pa dyan, di ba? Pursuit of happiness. Para sa akin, patayin mo na ako, pero huwag mo sirain yung pangalan ko dahil paano naman yung mga anak ko, yung mga apo ko, pag winasak mo yung pangalan nila, di ba? Ano ipapamano sa kanila? Ayun, medyo ilalaban ko ng patayan yun. And that only happens in the Philippines. Wala pa akong bansang nakita na magsasampa kaming kaso labang kay Donald Trump. Wala akong nakita gano'n eh. Sa Pilipinas lang talaga nagkakaroon ng media na gano'n, no? Pastor Gary, baka mas sophisticated lang sila. Mas sophisticated. Sinasabi nila, may komentaryo tayo about the situation in other countries, no? Sabi ko, baka natuto sila sa Pilipinas. Sa Pilipinas sila natuto. I don't know, Agatha. Yeah. Thank you. That's all from me. Salamat. Alright. Okay, ingat. From Thank you. Billionario, thank you. Yeah. Good morning po, Jed po from UNTV. Sir, kakabanggit nyo lang din po kay Agatha kanina na... I didn't get your name again. Jed po. Jed. Okay, from UNTV po. Binanggit niyo po kanina na yung impeachment ay may epekto sa taong bayan at nanonood din yung taong bayan with this issue po. Pero sa tingin niyo po, ano po bang dapat gawin ng mga mambabatas natin na unahin ba tong impeachment rather than focusing dun sa mga current problems na hinaharap ng bansa po natin? Jed, kaya sila inelect to make judgment calls, no? That's why they're called representatives, di ba? Senators, congressmen, no? Whatever they decide, the most important thing is to be able to explain this to the Filipino people. Why they decided for or against about procedural matters. Sa akin yun ang importante. Educate the people so that they can be part of the process. Hindi yung sila-sila lang. Yung kasi, pati ako, with my 21 years experience, no? In the Senate, 2.5 years sa cabinet, plus na, yung rebelde, sundalo, no? Medyo hanggang ngayon, na sa edad kong ito, na naguguluhan din ako ng konti. Kung ako naguguluhan with my little experience, imaginein mo yung nangyayari dun sa ordinary people. Di ba? Especially, yung generation ninyo. Ikaw, malinaw ba sa'yo nangyayari ngayon? Di ba? Parang, di ba? Ewan ko baka mas nakikita mo, mas nakita ka. So, wag natin namang guluhin yung pag-isip at yung dami yung taong bayan. Lalo na ngayong eleksyon, di ba? Lalo na nakakagulo. Nakakagulo. Now, elections. I-relate natin sa election. Ano kinalaman nitong impeachment, itong proseso sa Senado, yung na-transmit na, sa dapat na naririnig ng taong bayan, yung plataforma at programa? Ano plano niyong lahat kayong mga kandidato sa buhay namin? Yun dapat ang usapin. Just a follow-up, sir, with your opening statement kanina, sabi niyo po, waste of time itong impeachment. Pero do you think po ba, mas importante ba na unahin itong impeachment rather than discussing nga po yung mga current issues or ano po ba yung mga sa tingin dapat unahin kaysa itong impeachment? Thank you. I said I agree with the President. No? Yung initial statement niya na baka magsasayang tayo ng oras on the eve of elections, magsasayang tayo ng resources. Di ba? Yung productive man hours na dapat iukol
dun sa basic services. Yun lang ang concern ko. I'm not saying outright, it's a waste of time. I just said that I agree, more or less, with what the President said. Mukhang, siguro, independent naman yung Kongreso. Sabi nila, yun ang sabi ng Presidente, judiciary kami. Hindi pala, legislative kami. So, itutuloy namin yung impeachment. Yep. Thank you. Alam mo, Sen, ginulat mo naman ako eh. Kanina, nung nagkita tayo kanina, meron tayong interactive picture. Naka-heart tayo ngayon. Ngayon, ipapalabas ko ngayon yung Valentine's greeting mo bago tayo iwanan natin itong impeachment. Panoorin po natin itong maikling patalastas. Welcome mga kababayan. This is Attorney Sa araw ng mga puso, babalik ta rin natin ngayon. No? Hindi yung you cannot give what you do not have, di ba? Ang unang sinasabi natin na harmony, pagmamahalan sa bawat pamilya, di ba? Pagtutulungan sa mga komunidad, sa barangay, kaayusan sa bansa, at siyempre, inclusive growth, sabay-sabay na pag-unlad dito sa pinagpalang inang bayan natin, at seguridad sa karagatan. Baliktarin natin ngayon, di ba? Yung pagmamahal natin sa Diyos, no? Pagmamahal natin sa bayan, ay tatapatan ng pagmamahal natin sa ating pamilya at sa isa't isa. One God, one nation, one people, one love. So, happy Valentine. Gusto ko happy ka. Ngayon, may heart na tayo ngayon. Pero, iwanan nga muna natin yung impeachment. Okay lang po ba, Sen? Magtatanong lang ako ng ibang bagay, ha? Buti, Pastor Gary, iwanan mo yung impeachment. Kanina pa ako papawisan ng impeachment. Dito naman tayo, no? Kanina nag-uusap tayo, you mentioned inclusive growth. Can you first define what inclusive growth means? And bilang isang mamamayan ng Pilipino na umaasa sa inyo, anong benefit ko doon? Can you share with us what that is? Okay. For the media people, lagi natin sinasabi inclusive growth, whole of nation approach. Galing kami sa Palawan, no? Iniikot namin yung mga kabataan, no? Akalain mong yung mayor at yung konseho, yung local government ng Kalayaan, nag-uopisina sa Puerto Princesa. Dahil hirap na hirap silang magbiyahe from Kalayaan to Juan, di ba? So doon sila nag-opisina. Ngayon, sabi ko, bakit? Sabi, sir, ang tagal namin nag-request ng bangka. Dahil yung bangka nila, yung sasakyang pandagat nila, kahoy. Di ba? Madaling maano. So nag-request kami ng steel. Bakal naman na may maayos na motor para mabilis, no? Tapos naisip ko, ang tanong raw sa kanila, para asikasuhin sila, ilan pa botante dyan? So, sabi, 800. Nakalimutan na sila. Ang punto ko rito ganito. Pag inclusive growth, at ginawa ko yan, sinubukan namin gawin nung senador ako, pero mas highlighted ito nung DICT secretary ako. Diba? You go for the smallest, the farthest, and the poorest. Ang analogy dyan, parang release ng trend. Pag pumupunta kami noon, hindi ko na babanggitin kung alin yung specific. Ang tanong sa amin, i-connect natin to, sekretarya, tower, kable, satellite. Ilan ba botante dyan? Pag tinanong mo naman yung mga kumpanya, yung mga telco, ang tanong naman, kung minsan nahiya silang sabihin, saan ba tayo kikita dyan? Okay, so sabi ko, i-connect natin. Di ba? I-connect natin. Dahil pag kinonect natin, dadami ang tao, magiging productive, dadami ang boto, dadami ang tao eh. At pag dumami ang tao, productivity, economic activity, kikita kayo dyan. Yan ang inclusive growth. Pero hindi kagad kayo kikita, hindi kagad dadami boto, pero kikita rin kayo dyan in the long term. Release ng trend, di ba? I-connect mo,
Walang trend na kumikita by itself. It's the economic activity on both sides of the That's track right. that generates productivity. Yan ang inclusive growth, whole of nation approach. Nangyayari yan, hindi lang sa karagatan, sa kabundukan. In fact, sa sectoral, Pastor Gary, anong mga sektor na napapabayaan? No? PWD, That's right. senior citizens, indigenous peoples, just to mention a few. Nakita ko nga po kasama yun sa tatalakayan ninyo, yung senior citizen. Ano po bang programa ninyo pagdating din sa senior citizen? How can the government, pag pinag-usapan natin yan, ano mga policies bang pinupropose ninyo pagdating sa healthcare? Pastor Gary, data na naman. Data. Medyo kulang pa tayo, kapos pa tayo ng konti sa baseline data management. Senior citizens, indigenous peoples, ilan ba sila? Asan sila? Kumusta na sila? Di ba? Hindi lang yung quantitative, yung qualitative. Di ba? Para we can make decisions. Para ang intervention through digitalization is mabilis at saka precise. Walang tapon sa Hindi na resource. sila masaya sa 4,000 na natatanggap nila eh. Sa tingin ko, kulang yun eh. Oo nga eh. Di ba? Dahil antibiotic, Maintenance. maintenance, procedural na yan, di ba? Automatic na yan. Antibiotic, pag medyo may karamdaman ka, hindi pwedeng 5 days ka lang, 1 week or 10 days. Kung yung pambili mo hanggang 3 days ka lang, walang epekto. So paano po nakakatulong itong digitalization ng technology natin sa mga accessibility sa senior citizen? Yun nga. Kasasabi lang ni Presidente, local governments, mag-digitize kayo. Di ba? Para mabawasan yung human intervention at isang pindot mo, alam mo na yung data. But wouldn't that be another cause for corruption on a lower level? In fact, it will lessen it. Ang corruption kasi dun sa manual. Pagharap mo dun sa desk, sa bureaucracy natin, City Hall, di ba? Apply ka ng business permit, sedula, medyo, di ba? Pagtingin sa'yo, di ba? Yung pagkuha ng mga digitalization ng institute na gano'n, Hindi, mas mabilis yun, Pastor Gary. walang corruption na pwede maganap doon. Mababawasan. Mababawasan pa. Hindi ko sinasabing erase corruption, no? Pero yun, sa legislative naman yun. Sa corruption, okay? Ang iniisip ko na intervention, amend the local government code. Bakit? Dinevolve natin yung authority and responsibility. Alam mo, nakalimutan natin, Pastor Gary, devolve? Ano? Yung pera. Yun lang. So, pipila ka na naman dun sa, di ba? Sa government, di ba? Tapos, pagtingin sa'yo, tatanungin ko pa, sino ba binoto mo? Sinuportahan mo last election? Yun lang. Pag magkamali ka ng sagot, balik ka dun sa dulo. Selective pa. Alam mo, share ko lang sa'yo, Sen, 2 days ago, may kausap akong nanay. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, tuwan-tuwa kami pag-election kasi at least 20,000 to 30,000 nakaka-collect kami. Sabi ko, saan? Sa iba't ibang mga kandidato na nagbibigay sa amin. Binoboto niyo naman? Hindi. Pero kinukuha lang namin yung binibigay nila. Sa tingin ninyo, itong darating na election, maiba lang ako ha. Do you think may pagbabago pa sa mga vote buying? Yun ang pinagdarasal ko. Di ba? Naging close ka tuloy kay Lord. Hindi. Di ba? Hindi ko pinopromote yung sarili ko, no? Hindi naman ito papogian lang, di ba? Visibility, audibility. Karanasan, kakayahan, at yung kapasidad magserbisyo. Kaya nga tinawag na public service yan, di ba? Kahit na medyo pabitin-bitin ka sa sweldo, serbisyo. Walang galang na po. Ilan taon na po ba kayo? Ako po, sabihin ko sana secret. No, I'm 76. And you're still serving? Yung mga kaklase ko, no? Yung iba, karamihan, pag-golf na lang. Ako naman kasi siguro I was wired in this manner by God, no? But what fuels it? Katulad yan, meron ka pa ritong cooperative transport group, may West Philippine Sea ka, may OFW ka. What makes you just, fueled to do all these things at your age? I have to be involved with issues that are bigger than me and all of us combined. Kailangan mas, alam mo yung, kung talaga. So it's a legacy thing? I think it's a legacy thing. It's wired in. Sundalo, di ba? Rebelde. Senador. Parang pagkausap kita, wala yung pagka-rebelde mo ngayon. Wala, dahil I have to turn on the... Ngayon, heart. Nakapanibago yung dating sundalong rebelde. Heart na bigla. Ako nga, yun lang. Ako naman pagbigay, hindi naman ako pala away, di ba? Yun lang,
wag mo lang ako galitin. May nangyari, something triggers, di ba? Pag sinaktan mo yung mga mahal ko sa buhay, kaibigan, pamilya, doon ako vulnerable. Pero ako, pwede mo akong harapan, di ba? Pero may hangganan naman. And my history shows that, no? That's right. That's Yeah, right. oo. It's undeniable. At hindi ako nag-iwan. Oo. Natanong ko, Colonel, former senator, ano ba gusto mo ngayon? Sabi ko, gusto ko na sana umuwi eh. Dahil I have 5 grandchildren. Ikaw, Pastor Gary, no? Paano naman tayo uwi kung may maiiwan? Katulog ka ba, di ba? So, I want to go home to family, no? But my family is my country. That's right. Di ba, Your first my love. home, di ba? Paano ko uwi kung alam kong may naiwan, may nahihirapan pa, may biktima? So I have to keep on going. That's, yan, unfinished business. I can ask all the questions with all your plans pero I want to give you this opportunity to give a message lang sa mga upcoming voters natin. Kasi voters education is very important. Kung may mensahe ka ngayon, bago tayo mag-Q&A, ano po yung pwede nyo ibigay na mensahe sa mga manonood natin sa darating na election po? Mamulat tayo. No? Mamulat tayo. Mamili tayo mabuti dahil itong mga pipiliin natin na kandidato, no? Di ba? By the way, nung 10th Congress, katabi ko sa lastro si the late Senator Raul Roco. Sa kaliwa ko naman si Senator June Magsaysay. Sabi sa akin ni Senator Roco, alam mo Greg, hindi tayo linagay dito ng taong bayan dahil ako dating abogado, ikaw dating sundalo. Ilagay ito rito para bumoto. Pag bumoto ka at nanalo yung boto mo sa majority, no? Tungkol sa batas, merong mahihirapan, may giginhawa. At kung minsan, worst case, may mamamatay, may mabubuhay. So bago tayo bumoto, mag-aral tayo. Wow. Yun. Yun naman ang gusto kong iparating sa mga botante natin, no? Na mag-ingat tayo. Dahil dito sa election, isa ito sa mga ilan na okasyon na pantay-pantay tayo. One man, one vote. Right. Di ba? One man, one vote. Pag bumoto ka sa isang kandidato, siguraduhin mo na itong kandidato ito, yung ilalagay natin sa pwesto, makakatulong pag-solve ng mga pangangailangan natin. Wow. Serbisyo. Hanggang ngayon at 76. At right? 76, yeah. So we will now open our mic again to our media for the questions as we conclude. Galing. Neil Alcover from Daily Tribune. Ay, Neil, yes. Yes po. Senator, tanong ko lang po doon sa sinabi ng Pangulo na pinabili ng suka. Kasi i-compare lang natin yung mga senador nung araw, matatawag natin ng mga stateman talaga. Oh. Mga lawyer, mga CPA, kung ano pa man, professionals. Unlike ngayon, parang ano lang may boksingero, may planderer, criminal, may secretary ng ano, kung sino-sino pa dyan. Sa tingin nyo, kailangan namang iangat yung pamantayan, yung qualifications ng mga kandidato na tumatakbo pagka-senador? Alam mo, Neil, buti tinanong mo yan. Di pa pag nag-a-apply tayo ng trabaho, ang daming requirement NBI clearance, high school graduate, di ba? Ang higpit. Kahit na anong opisina sa public or private sector, siguro naman may karapatan tayo, lalo yung botante, na i-apply yun sa pagpili natin ng ano. So, pero kailangan isabatas yan, ha? Hindi yan. Ngayon yung sinabi mong pinabili ng suka, ay hindi ko pwedeng pangunahan yung ating presidente. Nagkasama kami ng 3 taon sa Senado. Di ba? Nung manalo siya. Yung presidente natin, eto, tingin ko lang, hindi ako sumisip-sip, no? Hindi ito palaaway presidente. Pag nagsalita na yung Pangulo natin ng ganon, medyo maanghang ng konti. Abay, siguro naman napupuno na yung salop. Sabi nga ni late FPJ, di ba? So hindi ko pwedeng pangunahan yan. Pero mabigat ang kinakarga ng ating Pangulo. Kaya napaka-importante siguro na maintindihan ng taong bayan na hindi lang yung pagkapangulo, senador, mayor, governor, mamili tayo ng gusto. Mag-isip-isip tayo. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong, sinabi nga ni Pastor Gary kanina, kung nag-aalok, mahirap ang buhay, siguro, tanggapin natin, no? Pero piliin natin yung karapat-dapat, karanasan, kakayahan, at yung kapasidad magserbisyo, magsakripisyo. At pinaka-importante, Neil, no? Ang minimum requirement, Pastor Gary, for serious nation building, sakripisyo. Kaya ready ka magsakripisyo at yung pagkakaisa.
Okay lang yung debate, minsan nagkakainitan, pero wag lang mag-away, no? Wag lang mauwi sa armadong tunggalian o magkapikunan. Importante unity and of course sacrifice. By the way, Pastor Gary, no? Neil, hindi ordinary ang sitwasyon natin ngayon, no? Ang ugali natin ng Pilipino, di ba? Okay lang pala eh. Okay na yan. Hindi. Yung nangyayari sa buong mundo, aabot at aabot yan dito sa bansa natin. Maganda tayo. Hindi ordinary ang sitwasyon ngayon. Kaya siguro nauwi tayo sobrang partisan politics dahil hindi natin na-realize ng gobyerno, ng mga kabayan natin na mabigat ang nangyayari sa buong mundo. Hindi normal ang sitwasyon natin. Kaya mag-ready lang tayo. So, hindi lang daw suka, Neil. May dala pang toyo at saka, paminta. Thank you, Neil. All right, from GMA. Hi, sir. Jonathan Andal from yes, GMA. Jonathan, yes. Naging secretary kayo ng DICT. Yep. Anong mga nakita niyong problema doon na kailangan solusyonan at tugunan ng batas? Meron ba kayo naiisip na paano kalang batas na ihahain ninyo pag naging senador kayo? Jonathan, sinubok na namin yan eh. Ano po yan? Di ba? I-digitize mo yung gobyerno. Kaya lang, pag pinapaliwanag namin, no, hindi ko minamaliit yung kapasidad ng mga nasa government. No? Parang kulang pa ang pagkaunawa nila, ang appreciation ng government for harnessing the power of information and communications technology, digitalization. Okay. Natutuwa ako pag budget hearing dahil hindi nila masyadong naintindihan pa, kailangan pa akitin. Siyempre, konti yung tanong, hindi maganda dahil hindi pa nila masyadong naunawaan, konti ang budget. Kapos. So, i-digitize. Ano ibig sabihin ng digitalization, di ba? Pabilisin. Technology, tower, communications, di ba? Cable, satellite, para mabilis. Hindi ba ang classic na pag may natural calamity, ang unang tanong, may kuryente ba? Sa akin, Jonathan, ang tanong dapat, may contact ba? May komunikasyon ba? Para malaman natin, ang gobyerno lalo na, kung sino yung walang kuryente, sino yung wasa out yung tulay, para ang intervention mabilis at precise. Lalo na pag may na-isolate na barangay, nagugutom, hindi mo pwedeng paghintayin, di ba? Hindi pwedeng sabihin, next week na namin kayo maasikasa dahil walang kalsada eh. The intervention should be faster and more precise, kaya walang sayang na resources. Okay. Last point is yung system, Pastor Gary, no, Jonathan, of national priorities. The budget will never be enough. Kahit na yung pinakamayaman, nagkakandautang din sila. So ito lang yung budget. Ang tanong, dahil in-emphasize ko yung national priority, ano ang uunahin natin? Sino uunahin natin? Ito lang ang budget. Siyempre, unahin natin yung pinakamaliit, pinakamalayo, pinakamahirap. Yung nagugutom, hindi pwedeng paghintayin yun. Di ba? Yung nawasak yung bahay, hindi pwedeng paghintayin yun. Di ba? Yun ang punto. Thank you. Yeah. Nats Alforte po sa Media House Express. Yes, bro. Kayo po ay napakarami ng ginawa na batas, ano? At ngayon po, tumatakbo kayo ulit. Ano po ang latest at ano po ang aasahan namin na mga bago niyong gagawin na isa sa batas? Okay. Nats, tayo ang author, Pasugari, ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Yes. Diba? Ang kakambal nun, yun na ilusot natin. Naipasa natin yun with the help of the senators, no, sa Senate. Ang kakambal nun na hindi ko mai-push yung land use. Land use Act. Ano ibig sabihin nun? No? Ba't kambal? Disaster. Sabi na, a natural calamity is an act of God. Pag may bagyo, nakikita tayo yung forest fire sa LA. Di ba? Yung mga baha sa China, Katrina sa Florida noon, no? Wala kang magagawa pag natural calamity. So ano gagawin natin? Maghanda tayo. Mag-ready tayo. Antay natin, andyan yung bagyo. Pagdaan ng bagyo, kailangan mabilis nating maibalik sa normal yung makapasok na uli sa eskwelahan, yung mga bata, makapagtrabaho na yung mga magulang. So ano ibig sabihin yan? Infrastructure, i-repair na yung mga kalsada. Di ba? Tapos,
i-restore yung communications. Hindi kuryente, ha? Pag communications, pwedeng, di ba? Pwedeng generator, di ba? Kuryente. So yun ang mga effort kailangan. Land use. Ito lang ang lupain natin. Anong lupain ang gusto natin for residential, commercial, industrial, di ba? Government center. Pag alam natin kung saan natin padadaanin yung release ng tren, yung kalsada, saan yung port. Bakit ka maglalagay ng bahay sa tabi ng Marikina River na tuwing konting ulan, aapaw? Di, evacuate na naman. Di ba? Ba't ka maglalagay ng bahay, residential, sa paanan ng mundok na kinalbo, kaya may mudslide? Okay lang kung relocation lang ito. Eh kung may mamatay. Di ba? Life, liberty, property. So pinagsasama-sama ito. Magkakambal yun. Traffic. Wala pang disaster. Konting ulan. Hindi ka na makadaan doon sa underpass. Di ba? Traffic. Productive man hours. Cubao hanggang Makati, minsan naabutin ka ng 3 oras. Pag medyo minamalas-malas ka, di ba? Higit pa. So yun ang effort natin, land use. Pero umiikot lahat yan, Nats, no? Sa advocacy natin, which is security. Security from traffic. Food security. Food security. Pinagsasabay-sabay ko na, Pastor Gary. No? Go ahead. Abi, paano, kung hindi natin mapakain yung sarili nating mga kababayan, yung mga kababayan natin, nang hindi tayo nag-i-smuggle o nag-i-import, di ba tayo ang nagturo sa kanila magtanim ng, di ba, ng maayos na bigas from Erie in Los Baños? Bakit tayo ngayon nag-i-import na sa kanila? Di ba? Sila, umabansin na. Tayo pa. Medyo naiiwan ng konti. Yun ang mga tunay na problema. I-relate ko na ngayon. Ngayon, pag sinabayan natin ng impeachment, yun, nahahati na naman yung attention natin. Ano ba? Impeachment? O, So yun ang pwede naming asahan sa darating mong commitment. Yes, Pastor Gary. Kaya hindi na ako nangangako during campaign periods eh. Ginagawa ko na lang. Yung pinangangako, ginagawa ko na eh. Ba't pa ako mangangako? By the way, ang singilan dito, hindi yung kan, ha? Hindi tuwing election, doon tayo maniningil. Ang singilan between elections. May humarap na kandidato, katulad ko, nangako ako. Kailangan, pag naibalik ako sa Senado, sa tiwala ng taong bayan, kailangan singilan. June pa lang. Oh. Umpisa na. Umpisa na. Anong nangyari sa pangako mo? Hindi 2028 na naman ang singilan. Ang problema kasi, Pastor Gary, no? Nats, people power o eleksyon, pagkatapos ng eleksyon o people power, nag-uuwian tayo. Hindi na tayo naniningil. Maningil tayo ngayon. Pero bago tayo bumoto, mag-isip tayo. Thank you, sir. Thank you. As we conclude, Sen, thank you so much. Ang dami kong... You know, the first thing I learned today, share ko lang sa lahat, no? Una-una, there's no need for the next people power. Diba? There's no need for any violence. And there's no need to focus our mind towards the impeachment. Instead, focus on things that will create more results for the people. Pastor Gary, di ba, member ako ng Reform Movement, 1986. How was the Reform Movement born? Sundalo kami noon eh. Nasa harap kami. Okay lang na masaktan o mamatay yung sundalo o rebelde. Job description yun eh. Ang hindi katanggap-tanggap sa amin, nakikita namin first hand, yung mga tulala na muka ng mga pamilya, bata, matanda, babae, lalaki. Sira yung bahay, sunog yung ari-arian, pinagsamantalahan pa yung minor de edad na anak, di ba? So sabi namin, saan ba ang problema? Dito ba sa level natin? O dun sa taas? Yung pala, si President Marcos Sr. may karamdaman na. At konti ang nakakaalam. Di ba pag you get sick, you have health issues, there is a diminution of control. Of course. So, I agree with you. Hindi na kailangang umabot sa ganon. Kaya habang maaga, magkaisa na tayo, political will, at asikasuhin na natin yung mga totoong problema. Amen. Hindi yung problemang dalala mo ng politika. Oo, no, di ba? Ganun na nangyayari. By the way, another point, no? Please. Sabi, our children are our future. Medyo disagree ako rin eh. Our children are their own future. Pag future na ng children ko, wala na ako. Nakatira na ako sa Memorial Park. So the only thing we can do now is to show them by example. Help build their future now
by showing them by example how to be brave, Right. how to love God, Make change. how to be disciplined. Diba? Start with yourself. By example. Modeling. Exactly. By example. We cannot give what we do not have. That's right. Or help them to predict the future by creating it. Di ba yung mga nagsabing ganun? Help them to predict the future Yes. by creating it themselves. Dodi, Mga bata na, mga Pastor kababayan. Gary, mas magagaling yung mga anak natin kaysa sa atin. Oo. I think you know that. Younger versions. I agree. I fully agree. Better. Senator. I fully agree. Can you imagine, kung yung mga anak natin mas magaling, imagine mo yung mga apo natin. Awesome. DICT secretary ako. Ang nagturo sa akin gumamit ng iPhone ko, yung 7-year-old na granddaughter ko. Lolo, huwag masyadong diinan. Kaya tinawag na touchscreen yan eh. Sounds familiar. Sabi ko, don't tell anybody because... Inabot niyo ba yung pager? Yung pager. Pocket bell, easy, andal. Inabot mo, pocket bell. Ay, grabe. Yung Alcatel na telepono gano'ng kalaki. Di ba? Kaya kung mapapansin mo, Sen, ang babata ng mga ating mga panel, lalo na yung nandoon. Hindi. Yung pager, nabalitaan ba ninyo yung ginawa ng Israel doon sa liderato ng Hezbollah? Oo, pinatunog, no? Yun ang Hindi, ginamit pang bomba. hindi sila nag-cellphone, nag-pager sila. Oo. Na-intercept nila yung pinanggagalingan ng chips ng pager. Di ba yung pager, in-issue? Kinapitan nila ng explosives. Yung pager. Di ba in-issue yung pager sa liderato? Tapos pinasabog nila. Oo, yun ang ginamit nila, no? So, may downside din. Yeah. So, alam nyo, sa lahat ng pagkakataon, marami tayong hinahangad, marami tayong ginugusto. Pero ang sinabi ng Biblia, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. No? So, sabi nga sa ating preamble, Senator, implore the aid of the Almighty. If you've done your part, we'll do our part, then God will do the rest. Pastor Gary, Pwede ba mag-closing prayer? Hindi, ang favorite Kapraso lang. For Psalm 1 to Senator 7. Oo. Unless the Lord builds the Build house. house. Di ba? You labor in vain. Yes. Our children are... Oo, kawawa naman talaga. The generation after generation. So yan po tayo. Palakpakan po natin. Senator Gringo Honasan, thank you so much. Salamat. And before we proceed to Closing our... May interview pa ba kayo, Sen? Can we just, closing in prayer thank you daw po very by much. Sir Dodi. Thank you very much, Pastor J. Just have this closing prayer, ha? Pero tayong opening at saka may closing prayer. Dapat nga prayer para sa mga taga-media rin ay part of our lifestyle, di ba? Dahil doon naman tayo pupulutin talaga sa buhay na walang hanggan eh. So we have this closing prayer for Senator Greg para sa kanyang. So we come before the presence of God. We come before the presence of God. We bow our hearts in prayer. We thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Father, for the exceptional life of our guest, Senator Gregorio Gringo Honasan. Amen. We thank you for his ever faithful love for our country. A relentless, selfless love marked by genuine sacrifice and fearlessness. Thank you, Father. Thank you, Lord, for Senator Honasan's outstanding legislative work and disaster in advocating and advancing telecommunications and disaster reduction management, and as DI-CT Secretary. Bless him always, Father, and his family with comfort, joy, abundance, and above all, with peace that surpasses human understanding, because it comes from you. Lastly, Father, provide him always with true grace through your Son, Jesus Christ, that brings a deep longing for your greater purposes in his life. Bless him, Father, with your everlasting mercies and faithfulness, for him to abandon the troubled past and forgive those who have wronged him, and for him to relish the present with a profound sense of gratitude and praise of gratitude and praise to you, Father. Lahat po ito tinataas po namin only in the precious and mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. And amen and amen. Amen.